Alam mo ba, 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 alam mo ba? Alam mo ba, 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 alam mo ba? Alam mo ba, 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 alam mo ba? Alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba? Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Almo, ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manonood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako at ating alamin ang trahedya at pagbagsak ng Ruby Tower dahil sa malakas na lindol noong 1968. Ang trahedya na kwento sa likod ng Ruby Tower Memorial ng Maynila, ang Chinese Cemetery, ay solemne, ngunit ang urban sprawl ng Maynila ay humahantong sa mga pintuan nito. Sa loob, nakaupo sa isang tahimik na sulok, ay isang dalawang palapag na alaala na may tatlong prong na nakausli sa langit. Karamihan sa mga nakasulat sa memorial ay nasa Chinese. Ang petsang 2 ng Agosto taong 1968 ay ipinahayag sa itaas. Agad akong nagmaneho papunta doon at pumerada, pinatugtog ang nag-iisang radio broadcast na pinalabas ng live sa umaga ng araw na iyon. Ang sikat na radio host na si Johnny Midnight ay nasa DZAQ, ngayon ay DZMM, na kinapanayam ang isang doktor tungkol sa pagkamatay ng nooy kalihim ng kalusugan na si Paulino Garcia dahil sa atake sa puso. 2 oras lamang bago pagkatapos, sa 1 minuto, tumahimik ang broadcast nang bumalik si Johnny sa ere. Napakabilis ng mga tawag, halos wala na siyang oras para mag-react. Ang mga tao ay tumatawag tungkol sa pagkawala ng kuryente, sunog, paghinto ng tubig, at higit pa, ang kanyang palabas ay naging isang impromptu disaster coordination center, dahil ito lamang ang nakapagpatuloy sa hangin sa Maynila sa buong kaguluhan. 4 ng madaling araw nang tumama ang isa sa pinakamalakas na lindol sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang epicenter ay nasa Kasiguran, Quezon, ngayon ay Aurora, ngunit ang lindol ay sapat na malakas upang magdulot ng tsunami hanggang sa Japan. Sa paglaon, malalaman natin na ito ay isang 7.3 gitling magnitude na lindol, at nagrehistro ng 8, nakakapinsalang panginginig, sa Adapted Rossi-Forel Earthquake Intensity Scale. Habang ang Kasiguran ang pinakamahirap na tinamaan, ang Maynila naman ang nakaranas ng pinakamaraming nasawi. Si Johnny Midnight ay tumatawag mula sa Maynila, Quezon City, Pasay, at Subic Bay. Bukod sa iba pang mga lugar, itinuring ng host na tumagal ang mga aftershocks ng humigit kumulang 5 hanggang 7 minuto matapos ang unang pagyanig. Habang hinihimok niya ang kanyang mga tagapakinig na manatiling kalmado, hindi niya naiwasang mawala ang sandaling pagdududa. Sana wala nang ganito. Bagamat hindi nakuha ng available na recording ang sandali, kalaunan ay nakatanggap si Johnny ng balita tungkol sa isang napakalaking trahedya, ang Ruby Tower, sa kanto ng mga kalye ng Doroteo Jose at Teodora Alonso, ay ganap na gumuho sa panahon ng lindol. Ang Ruby Tower ay isang marangyang 6 na palapag na apartment building sa Binondo. Mayroon itong mga komersyal na espasyo sa ground floor, at 76 na apartment ang nakasalansan sa itaas. Ito ay isang lugar para sa mga tao upang magsama-sama. Ang panggit ng uri ng mga pamilyang Chino-Pilipino, mayayamang customer, empleyado, at kawani ay lahat ay inookupahan ang tore sa buong araw. Walang tunay na pagkakataong makatakas ng tumama ang lindol sa Kasiguran. Karamihan sa mga nangungupahan ay tulog, ang gusali ay yumenig at gumuho, ang mga itaas na palapag ay gumuho, na iniwan ang buong timog na bahagi ng gusali sa mga guho. Sinabi ng mga saksi na parang nakikita itong idiniin ng isang malaking kamay na hindi nakikita. Daan-daan ang nakulong sa mga guho. Iniulat ng mga tao na nakarinig ng mga boses mula sa ilalim ng mga labi na humihingi ng tulong. View of the damage and relief effort, Taliba, ika-4 ng Agosto taong 1968, pagsapit ng araw, isa na namang host ang pumalit kay Johnny Midnight para ipagpatuloy ang broadcast, na dinagdagan ngayon ng round-the-clock television coverage sa pamamagitan ng ABS-CBN, na nagmamay-ari ng DZAQ. Sa mga susunod na araw, sasakupin ng balita ang isang international rescue effort na pinamumunuan ni Major General Gaudencio Tobias, nakababalik lang mula sa pamumuno sa Philippine Civic Action Group, PHILCAG, sa Vietnam. 2 linggo lamang ang nakalipas. Ito ay mas trahedya kaysa sa anumang bagay sa Vietnam dahil ito ay panahon ng kapayapaan, sinabi niya sa mga mamamahayag.
Mabagal at mahirap ang proseso ng pagliligtas. Ang mabibigat na kagamitan ay maaari lamang ma-access ang isang bahagi ng gusali na nangangahulugang ang karamihan ng trabaho ay kailangang gawin sa pamamagitan ng kamay, gumamit ang mga tao ng mga jackhammer at drills na patuloy na nag-aalala tungkol sa istruktura na lumulubog pa. Natagpuan ng mga rescuer ang kanilang sarili na ginagabayan ng mga hiyawan ng mga nakaligtas na nakulong sa mga guho. Parehong puno ng mga tao ang mga kalye ng Teodora Alonzo at Doroteo Jose, libo-libo ang dumating para tumulong sa relief effort. 6,000 katao ang nagtipon upang maghukay, magbigay ng paunang lunas, at aliwin ang mga nasugatan. Nagkaroon ng command center na itinayo sa malapit na Arellano High School na may kawani ng mga medikal na propesyonal at mas maraming boluntaryo. General Gaudencio V. Tobias, larawan sa kagandahang loob ng kanyang anak na babae, pero habang tumatagal, mas naging malungkot ang mga pangyayari. Inaasahan ni Tobias na matapos ang operasyon sa loob ng 72 oras, anumang mas mahaba, at ang posibilidad ng paghahanap ng mga nakaligtas ay bumaba ng husto. Sa ikatlong araw ng mga pagsisikap sa pagsagip, nakumpirma ang kanyang mga pangamba. Nagsisimula ng mapuno ng amoy ng kamatayan ang mga labi ng Ruby Tower. Sa unang bahagi ng operasyon ng paghahanap, ang ratio ay 6 na nakaligtas sa isang patay. Sabi ni Tobias, 6 na ang patay sa isang nakaligtas. Gayunpaman, nagpatuloy si Tobias at ang iba pang operasyon. Sa kabila ng lumiliit na bilang, may mga kwento ng mga taong nabunot mula sa mga guho na may mga minor injuries. Dumating ang ilang bata, ang ilan ay protektado ng katawan ng kanilang mga magulang. Umiyak ang mga manggagawa nang hilahin nila ang 3 maliliit na batang babae na nagpanatiling buhay sa isa't isa sa pamamagitan ng pakikipagsiksikan. Si Suzy Wong Chan at ang kanyang pinsan na si Nancy Wong Chan ay nakulong sa mga guho sa loob ng mahigit 120 oras, ngunit kahit papaano ay nakahawak ng mailigtas. Nakiusap si Susie sa doktor sa iba't ibang wika na huwag siyang hayaang mamatay. Nakaligtas siya. Ang mga pagsisikap sa pagsagip ay tumigil noong ika-9 ng Agosto taong 1968. Ang huling bilang, 268 katao ang namatay, at 260 katao ang nasugatan. Isang bata na hinayla mula sa pagkawasak, Taliba, ika-4 ng Agosto taong 1968 noong ika-2 ng Desyembre taong 1968, itinatag ang National Committee on Disaster Operation. Ito ang naging pasimula ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC. Ngayon, nang bumagsak ang Ruby Tower, walang ahensya ng kalamidad na mag-coordinate sa mga pagsisikap sa pagsagip, na nagresulta sa pagkawala ng mahalagang oras. Ang NCDO ay nilikha upang matiyak na sa susunod, magkakaroon ng malinaw na linya ng awtoridad. Ang ABS-CBN, na pinalakas ng tagumpay nito sa paghahatid ng mga real-time na update sa sakuna sa mga manonood nito, ay patuloy na magpapalawak ng kakayahan nitong mag-cover ng mga nagbabagang balita. Lumipat ang DZAQ sa 24 na hour news format na kilala natin ngayon bilang Radyo Patrol. Ang pinakamahalaga, ang pagbagsak ng Ruby Tower ay nagpadala ng mensahe. Ang tore ay 3 taong gulang lamang. Ang mga gusali sa paligid nito ay nakaligtas sa lindol. Kaya bakit ito bumagsak? Ang sagot ay simple, kasakiman. Ang konkretong ginamit ay mura at subpar. Ang mga beam ay walang tamang ductility, at ang matibay na istruktura ay hindi itinayo upang mapaglabanan ang isang lindol na ganito kalakas. Walang pag-aaral ng pagguho ng lupa upang matiyak na ang mga pundasyon ng gusali ay nasuportahan ng maayos. Bumigay kaagad sila nang magsimula ang pagyanig. Hanggang sa panahong ito, hindi pamantayan ang mga code ng gusali sa Pilipinas. Mayroong iba't ibang mga tanggapan na kailangang aprobahan ang mga plano, may mga geological survey na kailangang gawin, at mga partikular na pag-iingat sa kaligtasan na dapat ginawa, ngunit hindi sila pinagsama-sama, na ginagawang madali para sa mga kontratista na kumuha ng mga shortcut. Ito ay mga hakbang sa pagbabawas ng gastos tulad nito na naging dahilan sa likod ng pagbagsak ng Ruby Tower. Ang kumpanya sa likod ng Ruby Tower, Solid Tower, Inc., ay nagtayo ng tore ayon sa mga plano ng isang bag-itong arkitekto na nagngangalang Tito Plamenco. Gumawa siya ng mga plano, ngunit tumanggi na pirmahan ang mga dokumento. Sinabihan si Plamenco na ang kanyang
mga plano ay para sa layunin ng marketing. Isa pang arkitekto na nagngangalang Raymond Garcia ang nagtapos sa pagpirma sa kanila sa nakalimbag na pangalan ni Plum & Co. Isang imahe ng Ruby Tower mula sa Taliba, 3 ng Agosto taong 1968 matapos ihinto ang mga pagsisikap sa pagsagip at ang alikabok ay naayos na. Ang mga tao ay naghahanap upang panagutin ang isang tao, ngunit inayos ng Solid Tower, Inc. Ang kaso, ibinigay sa mga biktima ang lupang kinatatayuan ng Ruby Tower at pinayapa sila, nahinto ang